Hello? Hello? Hi. Hello? Hello! Hi. Hi! Sa pagkakuha ng ibang medyo lahat kasi magkako natin. Isang mapagpalang mga napuyak ng gabi. Ang maiksi, umabot ng alas 2. Ngayon po, nandito tayo sa pag-aaral, kalawang bahagi, ang pakikibahagi ng Ebanghelyo. Napakaganda po ng mensahe ngayon. Kung sa isang salita, pag inugnay mo, pagkain. Katulad din yan natin, kapag may isang okasyon, wala naman tayong iniisip, hindi yung programa sa pupuntahan natin, kundi may pagkain kaya doon. Ang ganun yan. Siyempre, magugutom kapag natin mo doon. Basahin natin ang unang aralin ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 9. Nang magkagayoy, nagsilapit kay Jesus mula sa Jerusalem ang mga Parisiyo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda, sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Ngayon po, kung aralin natin ang mensaheng ito, ang mga Parisiyo at ang mga eskriba, kumbaga, nung mabalitaan nila na ang ating dakilang Panginoon mula sa Jerusalem, kumbaga palabas siya, sinalubong siya ng mga Parisiyo at mga eskriba. Pero ang purpose nila, magpuna. Dahil, ang nakita nila, pinagbatayan yung salit-saling sabi ng matatanda. Kumbaga, yung sa panahon natin ngayon, pamahiin na sinabi ng matanda, ipinasa sa anak, naging matanda na rin yung anak, hanggang sa nagsalin-salin na itinuturo na dapat kapag kakain ng tinapay, kinakailangan maghugas ng mga kamay. Ngayon po, sa panahon natin ngayon, inabot na rin natin yan. Tinuturuan tayo mula nung bata, minsan dinadaan pa sa awitin ng magulang, hugas kamay, kain tayo. Diba? Parang ganon. Parang imina-mindset tayo na kinakailangan maghugas ng kamay sapagkat sinanay tayo sa tinatawag na mikrobyo o bakterya na dapat ang pumapasok sa bibig malinis. Ang gagamitin natin sa pagdampot ng pagkain dapat malinis din. Pati yung kakainin natin dapat malinis din. Ngayon, dito po sa ginagawa ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon, hindi po sila naghuhugas ng mga kamay. Kaya ipinalalagay ng mga eskriba at mga Parisiyo na nagsisipaglabag ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon dahil meron po silang mga pinagbabatayan, yung salit-saling sabi ng mga matatanda.
Sa buhay natin ngayon, nangyayari yan. Halimbawa, may nakita ka nagwawalis ng gabi. Nagpupukpok ng martilyo sa gabi. O kaya naliligo kapag may burol. Napakaraming mga pamahiin. Ang tanong, saan magaling yun? Katulad din ito, salit-saling sabi ng mga matatanda. Ngayon, kapag ang isang tao gumawa ng isang ideya at pinaniwalaan at nangyari yung nauukol doon sa sinabi, magiging, kumbaga, ipapamana yun sa isa hanggang sa maging salit-saling sabi. Ganun po yun. Siyempre, kahit naman tayo, kapag ang isang bagay hindi natin pinaniniwalaan, hindi naman tayo o hindi naman mangyayari yan. Pero kapag pinaniwalaan natin ang isang bagay, mangyayari po yan. Katulad yan ng halimbawa, inabot ka lang ng ulan. Ang pananalig natin, baka ako sipunin. Di para natin hiningi na sisipunin tayo. Ngayon, pag nasanay tayo yan, magiging isasali natin yan. Naku, huwag kang magpaulan, baka ka sipunin. Hanggang sa palipat-lipat na yan. Katulad po yan ng ganyan. Ngayon po, ito yung naging gawain ng mga eskriba at ng mga parisiyo. Walang iba ang magpuna. Pero ang alagad ng ating dakilang Panginoon, dahil ginagawa nga nila na hindi sila naghuhugas ng mga kamay, yun ang pinagbatayan nila, yung mga salit-saling sabi ng matatanda. Ano po ang nangyayari? Nalalabag po yung utos ng Diyos o yung kalooban ng Diyos dahil lamang sa salit-saling sabi ng matatanda. Na kumbaga, dinadiver yung tunay na pinakakautosan na sa halip yun dapat ang pinapasunod sa mga tao, ang nangyari po ang nasusunod na yung salit-saling sabi ng mga matatanda. Hindi na yung original na dapat na pagmumulan, walang iba yung pinanggalingan ang Diyos. Nagmumula na sa tao ang pinagbabatayan at hindi na mula sa Diyos. Ngayon, nagbigay ang halimbawa. Sapagkat sinabi ng Diyos, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa mga utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Kumbaga, dahil sa mga salit-saling sabi, meron na pala silang nalalabag yung utos ng Diyos. Halimbawa, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Yan po, kautosan. Kung atin pong sasariwain, itong igalang mo ang iyong ama at ina, ito po ay napakagandang utos. Bakit po? May pangako ito. Ano ang pangako? Sabi sa Efeso, sa Kapitulo 6, versikulo 1, hanggang sa 3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Ngayon po, bakit siya naging unang utos? Dahil po, yung unang magkakasunod na utos para yun sa Diyos. Yung pinakaunang utos para naman sa mga tao, yung igalang mo ang iyong ama at ina. Ngayon na lang yung tinuro sa eskwelahan ng paggalang. Magmano, magsalita ng po at opo. Pero ang pinaka-importante po dito,
respeto sa magulang. Dahil pagka minsan, lalo sa panahon ngayon, minsan ang anak, pag sinugo mo o kay inutusan mong magsaing, kapag hawak-hawak ang cellphone, minsan sunog na yung sinaing, hindi pa naaamoy. Dahil po, doon pa nang nababaliwala na yung nalalapastangan na yung magulang. Pero ano po ang benepisyo ng paggalang sa magulang, sa ama at ina, upang mabuhay ka ng malaon at maging mabuti ang iyong buhay sa lupa. Dalawa ang benepisyo. Mapapabuti ang buhay at mapapahaba ang buhay. Paggalang lang yan sa magulang, sa ama at sa ina. Pero ano pang nangyari dito? Dapat sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos. Dito pa nga lang sa kautusan ng Diyos, ang manungayaw. Ibig sabihin yung manglait sa kanyang ama at ina, kamatayan po ang hatol. Pero yung paggalang sa kanyang ama at ina, mahaba naman ang buhay na matatanggap ng mga batang gumagalang. Mapapabuti pa ang kanyang maghapon. Ngayon po, kung aralin natin, mahigpit ang pagpapasunod ng Diyos sa aral na ito, sapagkat kasama ito doon sa 10 utos na ipinagkaloob kay Moises na siya naman dapat na nilalakaran natin. Respeto sa magulang, sa maiksing salita. Ngayon ang nangyari, na kumbaga, anumang naitulong ng anak sa kanyang magulang, inalay ko na yan sa Diyos. Nawawala na yung respeto. Dahil kumbaga, kaya yung magulang, nung maliit pa tayo, inaruga tayo, pinalaki, pinakain, binigyan ng wastong edukasyon, nabuhay, ng mabuti sa lupa. Nung nagkaroon na o dumating na sa panahon, na nagkabaliktad na, yung magulang na ngayon ang mahina, yung anak na ngayon yung malakas. Anumang ambag na naitulong ng anak sa kanyang magulang na nanghihina na may karamdaman na sasabihin natin, offer ko na yan sa Diyos, lahat ng ibinigay ko sa iyo. Dad, mom, o tatay, nanay, o papa, mama. Tama ba yun? Dito po, nalalapastangan na ang utos ng Diyos dahil lang sa salit-saling sabi ng matatanda. Yung tunay na pinakadiwa ng pagrespeto sa magulang, nababaliwala dahil lang po sa salit-saling sabi ng matatanda. Kaya po, ang susundan palagi natin dito, hindi yung salit-saling sabi, kundi yung pinagmulan ng utos na paggalang sa magulang. Sapagkat, ito po'y original na kautusan. Galing sa 10 utos, wala pong nabago dito. Wala pong nadagdag. Kahit hanggang sa ngayon, epektibo pa rin. Na kapag ang isang anak may respeto sa magulang, humahaba talaga ang buhay. At napapabuti ang kanyang pamumuhay. Kahit sa buong maghapon man lamang, napakagaan ng pamumuhay. Kaya ano ang kasunod dito? Yung nangyaring pakinabangin mo sa akin ay hain ko na sa Diyos, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwalan niyang kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa iyong salit-saling sabi. Ibig sabihin, nag-Bible kasi ng salit-saling sabi na dapat sana yung utos ng Diyos ang nangyayari, na dapat yun ang nasusunod, napapalitan po siya ng mga salit-saling sabi. Anong tawag doon sa nagpapatupad noon? Mga mapagpaimbabaw.
Mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya po, sa atin po, para hindi tayo paratangan na tumama doon sa iniaral o hula ni Isaias, dapat po sundan natin yung mga kautosan ng Diyos, hindi po yung utos ng tao. Sapagkat yun po yung pinaka-importante. Bakit may mga kautosan ng Diyos? Para ang tao magkaroon ng hangganan ang kanyang mga ginagawa. Para magkaroon ng pag-iingat nang sa ganon, ano man na bagay na hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos, yun na yung ibibilang na kasalanan. Yung tinatawag na paglabag o hindi pagsunod. Sapagkat kung walang kautusan, wala pong pagbabatayan, wala tayong lalabagin. Dahil nga sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Isa-isahin natin yung 10 utos. Bawat isa doon, kapag nalabag natin, ang tawag sa atin ay isang makasalanan. Sapagkat po, ang kasalanan ay paglabag o pagsalangsang sa mga kautusan. Ito pa nga lang, isang kautusan pa lang, 5 kautusan. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ngayon, kahit na ginalang natin sa buong buhay natin hanggang sa 15 anyos tayo, nung nagkaasawa lang, nadagdagan lang ng isang kapamilya sa loob ng tahanan, nawala na yung respeto sa magulang dahil lamang, sabi nga, hindi naman naging kadugo, naging manugang lang ng kanyang ina o ama, sinunod ng anak na lalaki na napastangan na ang magulang dahil lang po sa maling mga desisyon na nakapagsasalita ng masama sa magulang. Matatawag pa bang respeto yun? Kaya nga, kung aaralin natin, una nang inilagay ng Diyos, yung tamang pamamaraan para hindi malapastangan ang magulang. Anong sabi? Iiwan ng ang kanyang ama o ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Anong nangyari dito sa bansa natin? Pagka minsan ang anak nagkapamilya na, meron na siyang asawa, nagkaanak, hindi siya lumayo sa piling ng magulang. Pero sa kautusan ng Diyos, kinakailangan kung pakikisamahan ng isang lalaki o anak na lalaki ang kanyang magiging asawa, hihiwalay ka dun sa magulang mo. Nang sa ganon, anumang bagay na magawa mo o magawa natin dahil lamang sa payo ng asawang babae na tumututol naman yung binang babae dahil ang ginang babae malinis maglaban ng kanyang damit o ng damit ng kanyang anak na lalaki, iyong naging manugang, iburara naman, hindi marunong magpaputi ng damit, palaging may mansa. Di siyempre papansinin ng manugang na babae. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng paghahambing, mas maputi naman ako maglaba kaysa doon sa manugang ko. Kaya nagtatalo-talo. Kaya nga, sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang o ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Ibig sabihin, hihiwalay. Nang sa ganun, hindi po malapastangan yung respeto sa magulang. Dahil pagkaminsan, yung udyok ng asawa, ng lalaki, o kaya yung magiging manugang, minsan po nakakapahamak sa pagsasama ng magulang at doon sa anak na lalaki. Kaya po, lahat ng yan may kautusan. Pero hindi po yan nasunod dito sa bansa natin. Dahil pagkaminsan, tayo po, minsan, nagkaroon na ng pamilya, nandun pa rin sa piling ng magulang.
Minsan, hindi na nasusunod yung payo ng magulang, ang nasusunod na yung payo ng asawa. Ipalaban naman yung asawa doon sa kanyang magiging o sa kanyang binan na sa makatuwid yung mga magulang natin. Kaya po, hindi nagkakasundo. Para magkasundo, kailangan humiwalay yung anak na lalaki doon sa kanyang magulang kasama ang kanyang asawa. Para hindi makapagparinigan, makapagsalitaan ng masama, walang magdaramdam. Yan po ang mga utos na ito. Kung susundan lang natin yan, maganda po yan. Naayon po yan sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa atin po, tinuturuan tayo, bumalik tayo sa original na version ng mga kautosan. Ito po ay naaayon sa kanyang kalooban. At huwag po natin gawin yung sinasabi ayon sa mga salit-saling sabi. O kaya tinatawag na mga pamahiin. Siguro hanggang dyan na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at pagpalain tayo anuman ng ating mga karaingan, kahilingan sa Diyos, idulog natin sa Kanya at ipagkakalog niya ang lahat ng bagay na ating kahilingan sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang magandang hapon sa ating lahat.